Merry Christmas kaninyong tanan mga sir ug mga ma'am. Karong adlaw atong gisaulog ang fiesta. Dakong fiesta sa atong simbahang Katolika sa paghandom nato sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Karong adlaw nga diin misinggit ang langit nga Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Another. So, sa dihang ang Ginoong Dios buot niyang luwason ang gitawag og tao, naa siya dakong tumong og tinguha nga mahimo siyang tao, diba? Genesis chapter 3 verse 15, sa diyang niingon ang Ginoong Dios atubangan sa gitawag og tao nga nakasala ngadto kaniya, ingon niya, pagahimuon kong managkaaway ikaw ug ang babay, mahimong managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, pagatamakan sa babay ang ulo sa bitin ug ang bitin usab magapaak sa iyang tikod. So kanang giingon din sa Ginoong Dios nga mahimong managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, kanang kaliwat na gisgutan na according sa mga Bible scholars, especially kining mga tawag ini nga even mga protestante. Siyempre mag-rely gud pud ta dito sa atong mga Catholic scholars, pero even mga Protestants admitido sila nga kanang seed nga naa sa Genesis chapter 3 verse 15 referring na kang Ginoong Hesukristo. So pag ingon sa Ginoong Dios nga mahimong managkaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, referring na kang Ginoong Hesukristo nga diin mauto ang seed sa babay. Nganong nahimo man siyang seed sa babay kay nahimugso man siya pinaagi sa babay. Hebrews chapter 2 verse 14 and Galatia chapter 4 verse 4. So ang nahitabo kabubot ng sa Ginoong Dios nga mahimo siyang tao. Kay kung sukan pa pwede gud nga so lang kapitik sa iyang kamot. Maluwas na ta sa ato ang gitawag og mga sala, pero kinahanglan siya mahimong tao kay tungod sa dignity nga gihatag niya sa tao mo na ang proseso sa tao, even siya gimbutan niya nga mamahimo siyang subject. Sa ingon ana mga sir. So nahimo siyang tao nganuman kay iyang tumong og tinguha, salvation. Luwason kita, kay kung kita lang gud mga sir ug mga ma'am, di ta kaluwas sa tuong kaugalingon. Walay tao nga gitawag og manluluwas. Walay tao nga manluluwas, si bisan kinsa, why di gud na tawag ini nga makaluwas. Gawas lamang sa Dios nga atong manluluwas, kadtong Dios nga nahimong tao. Muna sa dihang na tao ang gitawag og manluluwas, mo na nagkabaton ta og kaluwasan objectively. Pero kinahanglan tang mo subject sa kaluwasan nga iyahang gihimo. Kini pwede nga lingkod lang ta, maglurat lang atong mata, pitok-pitok lang yung tagluwas sa ta. No sir, no ma'am. Kinahanglan ta may mong subject mo, cooperate kita sa kaluwasan nga iyang gihimo by way of receiving Him in the sacraments. Atong dawaton siya pinaagi sa gitawag og mga sakramento. Mo nakita karon sa panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, we are obliged to go to the church and worship Him. Ato siyang gitawag og simbahon. Ang mga pari pagkaron panahon na naitulo ka misa. Tulog kami sa ilang himuon karong adlaw based na sa tawag ining mando ni Pope Saint Telesphorus mga early second century. So ingon ana mga sir og tawag ining mga ma'am. So nahimong tao ang Ginoong Dios kay luwason ta, kay kita dili man ta manuluwas. Apan after ang Ginoong Dios nahimong tao, himugso sa Disyembre 25, mao nang tawag ining ang tao pod tungod sa grasya niya, mamahimo na po siyang instrumento sa kaluwasan. Muna sa itong simbahang Katolika, kay mistiko man ang itong simbahang Katolika, muna nga mga tagpakitabang sa mga santos. Dili tungod kay sila ang manuluwas, kung dili tungod kay makatabang sila sa kaluwasan, tungod sa Dios nga mo tinubdan sa gitawag og kaluwasan. So, di lang yung mga santos, apil ang tawag in simbahan. So, mo na effect mo na effect sa pagkatao sa Ginoo. Mo na epekto nga diin ang Dios na himong tao nakabaton tag kaluwasan. O pinaagi ni gihimo niya ang tanang channels sa salvation para ang tao makakabot lang ni anang maong gitawag og salvation. So ingon ana mga sir ug mga kita mga Katoliko magmaya ta nga naman kay ang Dios na himong tao. Ang masuko lang karong adlaw, ang nasuko lang nga nahimugso ang manluluwas mo ning si Herodes. Nya karon po mga panahon na kanang magsipanaway nato nga mga dili Katoliko, nagsaulog ta sa ato ang gitawag Christmas, nakatambak na sila sa laway ni Herodes.
Ano naman, suko magyud sila nga atong sa ulugon ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Yan na ba? Biblia na, di ba? Hebrews chapter 10 verse 7, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali, nagkinabuhi, namatay sa pagtuo. Mo nang ato ang celebration sa tawag ining concerning sa Ginoong Jesucristo, nagsaulog ta sa iyang pagkatao, piyesta sa iyang pagkatao, nagsaulog ta sa piyesta sa iyang pagkamatay, nagsaulog po ta sa piyesta sa iyang pagkabanhaw. Nga naman, kay sugo sa balang kasulatan na atua silang handumon. Sila, in the sense nga, tanang mga santos, o especially ang Ginoong Diyos, nga nahimong tao. Kaya nahimong masang tao, munang kinahanglan ta magsaulog. Nakita mga Katoliko, tungkol kay usamang kini Christian celebration, so we have to act. We have to do, or we have to observe this celebration in a Christian way. Sa Katoliko nga panguna-una, dili sa Protestante or dili sa tawag ining unchristian nga pamaagi sa celebration. Ug sa ko nang giingon, so ato ang buhaton karong panahon na ang spiritual and corporal works of mercy. Spiritual works of mercy, musimba ta sa Ginoong Dios. Corporal works of mercy, katong mga walay gikaon, kung dapat mga sobra-sobra nga mga tawag ining mga gihatag sa Ginoo tong grasya, pwede itong ipaambit ngadto sa uban or pwede po tang mutabang ngadto sa uban nga mga nanginahanglan. Okay, so again, Merry Christmas kaninyong tanan, especially sa ato ang mga igsoong mga Katoliko nga mga generous kayo nga walay puas nga nagahatag og tabag suporta sa ato ang programa ug usab sa mga igsoon nato mga Katoliko nga kanunay nagasubaybay ni ining mga programa tungod sa inyohang pagsubaybay pud usab kini nga ang program na ay kinabuhi. Nagatubo, nagadako siya. O lastly, Merry Christmas gihapon sa kanang giingon sa mga di Katoliko katong wa mo tuo. Ampo mo sa Ginoo nga tagaan mo grasya sa pagtuo para pareha na mo mga Katoliko nga naay pagtuo dito niya, naay pagtuo sa tanang mga events sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Kay pinaagi ni ini sama ra nga giusat ta kang Kristo pinaagi sa ato ang gitawag og celebration. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.